Nako, eto na mga kabayan na big news sa Korte kumilos na. Junior missing in action sa crisis sa Palasyo na siya. Nako, patungkol po riyan mga kabayan ang ating alamin pero bago po natin simulan to, palike naman po ng video ito mga kabayan, malaking po yan, maraming salamat po at eto nga, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Nako, eto unahin po natin no itong balita mula po sa Peanut Gallery Media Network. Ayon po kasi dito mga kabayan sa balita, may plano pong mag-imbestiga. Naghain po ng resolusyon itong si Senator Mark Villar. Villar calls for Senate investigation of Maharlika Fund investment activities. Ayan na. Oo nga no. Parang nakalimutan na po natin, no? Parang nakalimutan na po natin yung Maharlika Fund na yan, di ba? Galing yan sa kaban ng bayan eh. No, galing po yan sa taong bayan talaga. Kasi yung ginamit pong pondo dyan, correct if I'm wrong, galing po sa SSS, di ba? Kaya marapat lang na malaman ng taong bayan kung ano na po ba talaga ang nangyari dyan sa Maharlika Investment Fund. Ito po mga kabayan, basahin po natin yung bahagi no, ng naging report na ito. Sabi po dito, Villar said that while the Maharlika Investment Corporation must be given some flexibility to pursue its investment strategies, the government must still ensure that public funds are managed transparently and that investment decision ultimately serve the interests of the Filipino people. Yan serve. Yan po yung ating ipo-point out, okay? Ultimately serve the interest of the Filipino people. Mukhang hindi naman yata Filipino people eh. Mukhang interest po ng mga buhayang dyan eh, no? Ang kanilang gustong gawin, di ba? Interest po ng mga buhaya, hindi po ng the people. The Filipino people, okay? Sabi pa po dito, the Maharlika Investment Fund Act enacted in 2023. 3 years na mga kabayan, 2026 na po tayo eh. Establish the country's sovereign wealth fund to mobilize the state assets for strategic investment aimed at generating returns, supporting economic development, creating jobs, and sustaining long-term growth. Ayan, mukhang wala naman ito. Sabi po kasi dito, ginawa po yung Maharlika Investment Fund, no? Ito po ay galing sa Sovereign Wealth Fund, no? Sa ating kaban ng bayan, okay? To mobilize asset, strategic investment para mag-generate ng returns, kumbaga ROI, return of investment, supporting economic development. Supporting economic development. Wala naman tayong nababalitaan ganun. Creating jobs. So, anong trabaho po ang na-create na po ng Maharlika Investment Fund? Sustaining long-term growth. Ayan, mukhang bangkarote na nga yata eh. Yan ay opinion lang po natin. Sana nga maimbestigahan yan kasi pera po yan ng taong bayan, di ba? Ito pong naging komento ng ating mga kabayan patungkol po dyan. Sabi po dito, ni Harold Tan, masyado tahimik yung Maharlika Funds na yan. Baka napunta na sa Maharlika Funds dito sa akin. Aray ko po. Sabi naman po dito ni Hill, Blue Ribbon Community na naman ito. Oo nga eh. And Lacson and Soto to the rescue again. Then, the battle is seen to be started. Bumibigwas na ang Villar. Ayan. Finally, some spine. Okay?
Sabi po dito ni Terry Ronyo, about time. Ang laki ng seed money inilagay dyan sa Maharlika Fund. Coming from GSIS, SSS, Land Bank, DBP, and PDIC. Dito pala napunta itong lahat. Parang 67 billion each from this government-owned and controlled corporation. Napakalaki po yan, ha? Oh, pinagalaw na ang baso. Ayan. Mhm. Yan na. Mukhang gumaganti na mga bilyar. Oo. Yun nga, ang problema lang kasi gaya ng resolution ni Senator Amy Marcos to investigate, no? Yung pagdala kay former President Duterte sa Dahig, I think malabo rin ito no? Malabo rin ito kasi nandiyan pa si Soto at si Lacson. Alam nyo naman, as long as they exist, no? Diyan po sa Senado, ay talagang mapipigilan at mapipigilan po ang mga ganitong klaseng hakbang to investigate yung kaban ng bayan, no? Anyway, ano pong inyong reaction dyan mga kabayan? Just comment down below. At eto, nako, etong si Senator Ping Lacson, grabe ito talagang hindi na po siya interesado sa sa flood control. Ang pinagkakainteresan niya ngayon, no, yung mga nagsisiwalat at yung mga nag-iimbestiga dyan po sa flood control. Kasi biruin nyo ito po, ang balita mula sa ang balita ngayon mga kabayan. Sabi po dito, Lacson, iginiit na pwedeng kasuhan ng indirect bribery si Senator Rodante Marcoleta. Bilang isang abogado, dapat alam ni Senator Marcoleta na dahil dito ay shoot siya sa blade. Sa kasong indirect bribery under the Article 211 ng Revised Penal Code dahil member siya ng House of Representatives ng panahon iyon. Ito po mga kabayan, ito basahin lang din ng kaunti ay patungkol po mga karibin natin sa campaign contribution sa 2025 senatorial election, no? So, ayan. Ano po ang inyong masasabi, no? Talagang hindi na po pag-iimbestiga itong ginagawa ni Lacson, no? Sa flood control, hindi na po. Ano na ito, parang tawag dito, paglihis na talaga ito. Okay? Paglihis na po ito sa totoong pinag-uusapan ng bayan. Diba? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol po yan sa naging pahayag ni Senator Ping Lacson. Ayon po dito kay Arnel, nakakatawa na ang mga banat mo, Mr. Pinky. Totoo. Law versus loko. Yun na. Sabi po dito ni Rodney, Dem Iran versus USA. As Lacson versus Marcoleta. Yun na. Maleta pa more. Ayan. Sabi po dito ni Nelo Partusa. Huwag ka nang indirect dyan. I-direct mo na ang punto kung ano ang topic na imbestigahan. Naghintay ang mga sambayanang Pilipino. Ayan. Kasi nga, list si Lacson no? Yung totoong problema tuloy, hindi na nasusolve kasi ang dami niyang ini-insert sa kanyang mga investigasyon. No? Ibiruin mo yung iimbestigahan, flood control, yung pag-iimbestiga ni Lacson, yung nagsisiwalat ng flood control scam. Aray ko po. Wala na. Hindi na po na-imbestigahan yung flood control. I mean, wala na. Ba? Nalihis na naman po tayo mga kababayan. Sabi naman po dito ni Santos, hindi ba naisip ng kabilang si Lacson sa mga maleta? Hindi ba lang niya naisip na tumanggap siya ng bribe money sa maletang pera pagtakpan ang katotohanan? So, wala po doon si Lacson no? Doon po sa maleta delivery, wala po si Lacson. Baka hindi na po sila ang nag-deliver. Iba po yung nag-deliver. Or baka mismo kinuha na lang. Diba? Para kaunti lang ang nakakaalam. Di ba? At saka, kung bribery po ang
pinagtutuunan ng pansin ni Lacson. Mas malaki pong bribe, no? Itong mali-malitang ito. Diba? Ay, kaya nga, masasabi nating protector ito dahil biruin mo dito sa mali-malitang bribe, no? Ay, okay lang. Pagdating kay Senator Marcoleta, no? Uungkatin kahit naman. As long as malihis lang po yung pinag-uusapan. Diba? Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan sa sinasabi po ni Lacson na pwedeng kasuhan ng indirect bribery si Senator Marcoleta? Just comment down below mga kababayan at ito. Pasadahan na po natin itong video ito. Bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Naglabas ng matinding pahayag si retired Supreme Court Associate Justice Noel T. Job hinggil sa umano'y kakulangan ng pamahalaan sa pagtugon sa kalagayan ng mga Pilipinong naiipit sa gitna ng tensyon at digmaan sa gitnang silangan. Sa kanyang pahayag, sinabi ng dating Supreme Court Justice na tila nabigo umano ang pamahalaan na agad matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipinong nais ng mailikas mula sa rehiyong apektado ng kaguluhan. Dagdag pa ni T. Job, tila wala ring sapat na hakbang ang ibang sangay ng pamahalaan upang agarang magamit ang pondo para sa repatriation ng mga Pilipino. Sa parehong pahayag, sinabi rin ito na ang prioridad umano ng pamahalaan ay nakatuon sa ibang usaping politikal. Ikinumpara rin niya ang umano'y mabilis na aksyon ng pamahalaan sa ibang isyu kumpara sa pagtugon sa pangangailangan ng mga Pilipinong nasa gitna ng digmaan. Ang pahayag ng dating mahistrado ay isa sa mga pinakabagong reaksyon mula sa ilang personalidad na nagpahayag ng pagkakabahala sa kalagayan ng mga Pilipino sa gitnang silangan habang nagpapatuloy ang tensyon at bakbakan sa rehiyon. At para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Alam mo, napakadali magpadala ng eroplano eh. Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila? Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa iyon. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines doon, sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yon. At hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City, pero sabi namin, sige, sumakay na kayo, basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa labas ng Davao Airport. Tapos pwede na kayong magsiuwian kung saan. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano. Ayan. Eto ang sinasabi kasi ng mga hindot na mga pinklawan, loyalistang tanga, at yung mga trolls na bayaran, sinasabi nila kesyo, hindi naman tama na ikumpara yung COVID at yung gera. Dahil sa COVID, hindi naman daw kasi nasasara ang airspace. Baligtad nga eh. Hindi nga nasasara ang airspace pero bawal ang lumabas. Bawal lumapag ang mga airplane. Kahit hindi sarado, hanggang doon na sila sa taas. Pero gawin pa man, nadadaan yan sa negosasyon sa mga bansa. Masasabi naman nila na pwedeng paraanin nyo lang ang aming mga nationality. Kasi sinasabi nga ni BP Sara dito, yung conclusion niya na kung gugustuhin, meron namang paraan. Bakit? Ito mismo yung pinakita ko yung video sa reel. Ayan. Nagbanta ang Amerika na ititigil nasa frontline ng balitang yan, Rainiel Power. Lumapag na kaninang umaga sa NAIA Terminal 3 ang eroplanong nulat ang 279 na Pilipino. Ito, kasagsagan, itong balita nito, kasagsagan nito ng putukan Yung unang putok ng Amerika sa Iran at ng Israel sa Iran at yung pagganti ng Iran sa mga Middle East country. Pero nakauwi itong mga to. Lang sila sa mga kababayan nating naipit sa Kita nyo yung eroplano, Emirates. Isa yan sa mga paborito kong eroplano pag pumupunta ng Middle East at Europa. Ibig sabihin, galing talaga yan dyan. Kaya nga Emirates Diba? Sa UAE yan, United Arab Emirates. Dyan nang galing yan. So napakalinaw na posible ang
dumaan sa airspace. Ang siste kasi, ganito mga kababayan, umiiwas lang. Ibig sabihin, hindi dadaan dun sa kung saan nagkakaroon ng bombahan. Usually, dumadaan ng Europa, tapos from Europe, dumediretso na kung saan man, maaaring bababa sa malapit-lapit, tapos saka ulit lilipad. Sa madaling salita, medyo magmamahal. Yun ang katotohanan. Magmamahal ang pamasahe. Kasi nga, yung magmamahal yung eroplano, yung pagka charter plane mo yan, ibig sabihin ng charter, ibig sabihin, nirentahan mo. Pare, rerentahan mo yung buong eroplano. Yan to. Ganito ang charge niya kasi yung gasolina papunta sa Europa, yung Europa papunta sa Asia o saan man, gasolina na naman, tapos bago papunta ng Pilipinas. Kasi alam ko, hindi kaya direkta mula Europa. Correct me if I'm wrong kung kaya, kasi nung nagpunta tayo ng Deheg, wala talagang biyahe from Europe to the Philippines. Talagang dadaan ka ng Middle East. So malamang dumadaan sa ibang lugar. Kasi bilog naman ang mundo. Hindi flat. Sorry na, Sir Jack. Si Sir Jack naniniwala pala ang mundo. Bilog yan, so pwedeng umikot yan. Kaya lang, mas mahal ang pamasahe. Yeah, ibig sabihin, mas mahal ang gasolina. Ang tanong, bakit ang daming palusot ang gobyerno? Alam niyo kung bakit? Baka kasi naibulsa na yung pera. Yan ang totoo dyan. So baka naibulsa na yung pera. Ba't ko nasabing naibulsa na? Ito, papakita ko sa inyo. Ito. Dali, sinisipon ako. Wala dito yung yung basahan tuloy. Yung nilalagay dito sa restaurant kasi nakita ko si FLM. Kadiri talaga itong maman to. Dugyot! Naalala ko, kinuha niya yung hindi pa nasatisfy sa isa. Dalawa pa ang ginamit niya. Suminga doon sa hayop yan talaga. Mga kababayan, please do not do that in other countries, ha? Parang awa nyo na. Mga kababayan, that is so inappropriate. Kasi ginagamit yun sa bibig, di ba? Kahit ba sabihin natin laban, ginagamit yun. Yung ginilalagay dito sa para minsan dito nilalagay, pagka-trip mo, minsan dito nilalagay sa lap, di ba? Yung gano'n, yung nakatiklop dito sa pag-restaurant na silalapag mo dyan para pagkakain kapag tumulo, hindi malalagyan yung pants mo, di ba? Hindi ka parang tumae, gano'n. So, kinuha niya yun. Suminga siya. Pagsinga niya, hindi siya nasatisfy, binaba niya, kumuha pa siya ng isa, suminga uli. Ang dugyot-dugyot mo, ha? Ay, nako. Anyway, eto nga. Makita lang natin, ha? Ayan. Basahin natin. Ayan. So, nakasulat dyan. Bakit ko pinakita yan? Sa budget natin, ibig sabihin yung national budget, meron tayong tinatawag na unprogrammed funds o yung contingency funds na tinatawag. Sa 2026, kasi tapos na, di ba? Natapos na yung, naging batas na yung budget na-deliberate on 2025, December, tapos naging batas na yon. At ngayon, ginagamit na natin yan. Anong petsa ngayon? March. March pa lang, pangatlong buwan pa lang. So, ibig sabihin, meron pa yan dapat. Magkano ang contingency plan natin, ang ating unprogrammed? Hindi nga, ilabas ko, hindi ko mabasa yung maliit na screen ko eh. Ito. Ayan. Sabi dito, the unprogrammed appropriation which function as contingency type fund for the government are about 245 billion. Alam niyo kung magkano ang 245 billion? Alam niyo kung gaano kadami yun? Sa 2026 yan, ha? This fund can only be used if additional revenues or foreign loans come in and they are not automatically released except pag may mga ganitong emergency, which is the unpredicted na pangyayari sa ating bayan. So, ayan mga kababayan, ubos na pala ang ating pondo. Kaya pala sa Bahrain, no? Nagalit po yung mga OFW natin sa Bahrain kasi yung namamahala sa bahala, sinabi pong walang pondo, no? Para sa mga OFW. Nako, lahat na lang talaga sinisimot ng gobyerno ito, mga kababayan, no? Lahat na lang sinisimot. Okay? Anyway, ano pong inyong opinion, reaksyon patungkol dyan, mga kababayan? Just comment down below. At syempre, wag pong kalimutang i-like at i-share po ang video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.